Ito yung napapaloob sa Holy Spirit, di ba? Ano ba yung mga get? Wisdom. Ano ba? Ilan to? 7 to, di ba? Siyam. Iba kasi yung wisdom na knowledge eh. Faith. Healing. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 simula. Healing. Tapos yung pagkatagalog nito. Ay. Yung mga miracles, no? Himala. Magawa ng mga himala. 6 is prophecy. 7 discerning spirit. Discerning. 8 is tongues na ano? Tongues. Tapos interpretation of tongues. Muna. Ano pa ang kaiba nito? Ano pa ang kaiba ng unknown tongues sa other tongues? Ang unknown tongues, naiintindihan mo yung wika at yung other tongues na pagsalita ka ng iba't ibang wika. Tama ba? Pwede. Basta lang siya, ano yung pagkakaiba? Speaking in other tongues, nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika at speaking in other tongues. May sinasabi ng Lord na heavenly words yung other language parang nawalan. Kasi yung tongues yata language yan eh. Tama ba? Tama yan, tama yan. Kasi yun nandito eh. Sabi na Tongues. Hindi. Maski sa ano, maski sa 1 Corinthians din, sinasabi niya sa Pablo, hindi mo naman kailangan ano talaga yan. Pag other tongues, ibang lingwahe to. Iba't ibang lingwahe na naunawaan ng tao. Lingwahe ng tao. Lingwahe ng tao yan. Pero yung unknown tongues, yun yung lingwahe makalangit. Ito ay, ibig sabihin nito lingwahe ng tao. Tongues.
Na marami, halimbawa, alam ko ng Ilocano, Bicolano, tapos English, European, ano mga language. Pero yung anong tongues, ano yan? Baby words. Yung sinasabi ng iba. Heavenly words daw. Yan yung ang ibang lingwahe ang ginagamit yan, yung lingwahe ng mga anghel. Na hindi maintindihan talaga, maski nang nagsasalita, kung walang mag-interpret. Malangit na lingwahe. Makalangit na lingwahe yan. Anong tang? Kaya kasi sabi ni Pablo hindi nga daw dapat manggili dito sa lupa yan. Diba may ganyan sinabi siya? May sinabi yan sa chapter 14 yata. Na kapag nagsalita yung isa niya, halimbawa sa pagtitipon, at merong nagsasalita ng anong tang, Ilang verso paliwanag. dapat pagkatapos siyang magsalita, merong magpapaliwanag. Kung wala, patitigil. Kung wala, ito mismo nagsalita, hindi siya pagtitigilin eh. Dapat siya yung mismo tumigil dahil alam niya makakagulo siya sa iglesia. Saan na yan sa pagtitipon? Sa pagtitipon. Kasi karamihan naman yan nangyayari sa pagtitipon. Pero doon sa another, yung mananalangin ka na gulo sa silid. Ay iba yun, hindi yung tongues. Pagpapatibay yan. Hindi yung tongues. Isang wika. Ha? Isang wika ang Ang sinasabi yun, pray in the spirit. Walang sinabing tongues. nasa hindi ka sabi ni Pablo na kayo makapagsalita ng itong ibang wika. Kaya nga, kung sakali na halimbawa sa pag-study to, mas magandang marami kang wikang alam. Kasi kung sino yung kausap mo, may paliwanag mo sa kanya sa lingwahe niya. Depende nila kung may interpretation Oo. kasama. Pero doon sa nangyari sa Day of the Pentecost, ibang yon. Kasi yung lingwahe ni Apostol Pedro ang ginamit, sarili nilang lingwahe. Pero ang dumating sa pandinig ng mga nandoon, na iba-iba yung lingwahe nilang yung ginagamit nila, dumating yung salita sa kanilang sarili lingwahe. Yun yung isang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na nangyari sa Day of the Pentecost. Pero sa kanila, isang beses na yung nangyari sa kanila. Ang ina-advise nga po sa Pablo, kung speaking in other language, mas maganda na marunong ganyan. Kaya ito yung karamihan na pinapractice na mga churches. Yung lingwahe na iisa yung tawag na. Kasi alam ni Pastor John, mahusay yan eh. Di ba? Tapos kung pakikinggan mo yung mga nagtatatang sa pagdating ng mga pananambahan, pare-pareho. Iisa yung hindi talaga siya masasabing anong tang, Kawasaki, Honda, Suzuki. kundi ito yung mga pinag-aralan. Katulad ni Sister Juliet. Oo. Di ba? Practice niya yun eh. Oo, pinapractice talaga. Pero sa mismo, hindi niya alam yun. Oo. Kasi gaya-gaya nga. Gaya-gaya. Na Ayos na eh. Sinira pa niya eh. which is na kung ito yung may nabasa akong libro na Tongues of Satan. Sinira kailangan. Talagang delikado. Kasi ito yung kumiiral sa mundo natin. Kailangan malaman. Madali kasing Distinguisyon. counterfeit. Madaya. Madaling makadaya kasi kunwari spiritual. Pero ang totoo niyan, mga babbler lang. Ang sinasabi ko sa Bible, mga mahilig lang salita lang kung ano-ano, pero wala namang kabuluhan. Kaya ang delikado kasi nito, merong babala sa inyo.
Meron ba pala? Na yung ibang ano nito, hihina, yung iba mawawala, at isa lang po yung manatili. Which is hindi ito pinairal ng karamihan ng mga churches. Doon sa 9 gifts, ano yung binabanggit ng Biblia na manatili? Ha? Faith na lang po yung matitira. Which, ito yung sinasabi ni Paul na dapat talagang magkaroon ang bawat isang tao. Mawala ka man lahat ito, importante meron ka nito. Faith without works is Kaya ba naniniwala mga kapatid na ito, wala na hindi na ito nag-i-exist yung ibang mga ano? Pero hindi ka makakaroon ng faith kung wala kang wisdom sa kanasan. Pero nakapaloob pa rin dyan sa faith, yung wisdom and knowledge na yan. Hindi. Sa pagkakaano kasi yan, sa banggit niya Apostol Pablo, sinigregate niya. Sa 1 Corinthians 13. Kaya nga, makikita natin dito, Pero dyan sa 12, wala kang binanggit yan na mawawala yung mga yan. makikita natin dito na in the last days, sa kanyang panahon, hindi. Sa kanyang panahon. Pero may mga iba-iba na, katulad po ng gifts of healing. Mapapansin natin dito, na nung nagsimula pa lang siya, kahit anino lang nila kahit panyo lang nagaling na, pati yung may sakit gagaling na Pero pagdating sa Philippians, chapter 3 yata, Pag ang wisdom sa knowledge wala dyan sa faith na yan, isang pananampalataya ang dalangin mo. sabi, yung iba mo wala. Hindi kaya nga, doon sa 13 yun, pero dyan sa 12, walang nababanggit dyan na mawawala. Hindi kasi ang wisdom sa knowledge, alam niyo kung ano yan, magkaroon ka ng talagang fear tungkol sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa Hebrews, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala pa yung faith. Iba yung faith kasi, pagka binigyan mo to ng higher meaning, ito yung paniniwala na Sa Old Testament, pero pagdating sa New Testament, medyo yan yan. hindi nga. Ang faith kasi, ang ibig sabihin ng faith, ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. May tanong ako dyan. Yung faith ba, regalo ba ng Diyos sa tao yan o sa tao ng mula? Regalo ng ano galing sa Diyos yan. Oo, yun yung pula regalo pa ng Diyos yan Sa mga regalo, sa mga regalo ng Diyos. Kasi yung sa atin, wala naman tayong faith. Oo nga. Galing sa Diyos. Ang sa atin is belief. Kung Biblia ang ating pag-uusapan, ang sabi, yung pananampalataya, nagmumula sa pakikinig. So, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Sabihin mo lang ang salita. Hindi ka rin naman kasi tatanggap ng gift kung wala kang espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, pagkatapos na ikaw ay tumanggap na ng espiritu, Kaya, nakapalood niya yan. kasi hindi ka magkakaroon nito kung wala kang espiritu ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. May tanong kasi kanina, yung siyang nakaluba na yan, nag-i-exist ko ba sa ating panahon yan? Kaya nga, Magkana po ba yan? ayon sa kapahayagan ni Senyor, hindi sa atin. Kasi kung sa atin, pwede tayo mag-assume kasi marami pang nagbigay ng prophecy. Diba? Para sa akin, yung wisdom sa knowledge, sa yung faith na yan, ang Gumagana po sa ating panahon. pero itong healing, ayaw kong mag-comment yan. Hindi tayo magkukument base sa ating sariling. Bahala ang Diyos sa kanila. Ano ba? Hindi nga. Hindi na Almeida na yan. Kaya nga tayo nag-aaral Ano
Ang aral natin, kukunin natin dito. Hindi tayo mag-i-introduce ng sarili natin kaisipan. Base doon sa kapayagan ni St. Paul. Ngayon, base dito sa sinasabi sa 12 ng 1 Corinthians, in-specify yung gift ng Holy Spirit. Na ang paliwanag dyan, kasi ang doktrina ng ibang doktrina dyan, dapat tawag nito. Dapat meron ka niyan eh. Bukod sa faith, dapat mayroon kang tongues, meron ka nito, marunong kang gumawa ng mahimala, kasi kailangan yan. Tapos yung healing, paano ba kumikilos yung gift ng healing? Yan ang nga, brother. Yung lahat ng yan, nakapaloob yan dyan sa faith. Hindi nga, dito, base nga dito, huwag natin isipin yung ganun napaloob sa faith. Hindi. Ang pinag-aralan kasi Hindi natin, nga, hindi pwedeng hindi mo iisipin kasi ang pinag-usapan natin yung gift ng Holy Spirit na in-specify isa-isa. Isa-isa. eh, tama yun. Pero kung sasabihin, wala na yung mga yan dahil faith na lang. Hindi, basahin nga natin. Dito tayo kukuha. Hindi yung ating Sige, basahin sarili. ko na yung buong talata. Hindi yung sarili natin imagination. Kasi kung sarili natin, magkakanya-kanya tayo dito. Alin yung susundin natin? Ano ba yung pagkasabi sa talata? Sige, basahin ko na. Sa Philippians chapter 3, example lang to, na bigyan nyo ng chapter 2. Bigyan nyo ng, patakwin nyo yung isip nyo. Kasi pag-aaral na ito. Si Epaphroditus, sa verse 25. Pakibasa yan. 2:25. Oo. Verse 25. Iniisip ko, kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaphroditus, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos, na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sige lang, Sabik tuloy. na sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit, kinahabagat siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang buwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Okay. Pagdating sa gift of healing, si Pablo, sagana yan, nung siya ay nagsimula. Mapapansin natin yan doon sa Book of Acts, na kahit yung mga panyo na dinadala sa kanya, panyo na may sakit ha, kapag dinala sa kanya, at nahawakan lang siguro yan, dalaiti lang niya doon sa kanyang katawan, yung may-ari nung panyo ay gumagaling. Yun yung gift. Meron siyang nung panahon na yun. Pero ang tanong dito, bakit? Kasama ng order eh. Bakit hindi niya napagaling ito? Buti na lang talaga, by God's mercy, pinagaling ng Diyos. Pero hindi dahil doon sa gift na dala-dala niya. Kasi kung doon sa dala-dala niyang gift, hindi siya mamproblema dito sa taong ito. Nakuha niyo yung punto? Kaya maaaring dito sa ganitong sitwasyon, pagdating sa chapter 12, sa chapter 13 ng 1 Corinthians, sabi niya, doon sa 8, pakibasa yung 8. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, itigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Okay. Hindi pa ganap ang ating hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin
ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Okay. Makikita natin, may pinupunto dito si St. Paul. Sabi na, ano man yung kahit yung faith na sinasabi ni Brother Nelson, ito yung faith na binabanggit sa taas. Nasabi niya, kahit na sabihin mo, if I have the gift, doon sa verse 2, pakibasa yung verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at tumunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Okay. Yung faith na binabanggit kanina na kailangan napapalooban ng wisdom, knowledge and understanding. Ito yung binabanggit ni Brother Nelson na dapat napaloob yan dyan. Pero itong faith na ito na binabanggit, yung talaga na yung kaya mong panghawakan ba na hindi ka basta-basta susurrender anumang problema dumarating sa iyo. Yung talaga na buong pananampalataya na gaya na pinabanggit nga ni Apostol Pablo sa 4:16 ng 2 Corinthians. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritual araw-araw. Sige. 17. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at sa mga bagay na nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Okay. Makikita natin ito yung highest expression of faith na dapat taglayin na binabanggit pagdating doon sa verse 13. Samantala, nananatili at tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa ito ay ang pag-ibig. Okay. Sa huling mga araw, ang manatili is faith, hope, and love. Alin dito yung gift? Okay. Sa pinag-usapan kasi ang pinag-usapan yan from 12 to 13 hanggang 14 nga, ang pinag-usapan yan yung gift ng Holy Spirit. Pero makikita natin, pagdating dito, sabi ni Apostol Pablo, mawawala lahat. Yung iba hihina, pero ang manatili tatlo. Bakit yung greatest is love? Bakit ang greatest is love? In-offer ni Lord yung life niya para sa akin. Kasi pagdating ng araw, natutuparin na ng ating Panginoon yung pangako niya, ito na lang yung maiwan. Hanggang sa kaharian ng Diyos, ito yung maiwan eh. Amen? Habang pagdating niya, mawawala to. At mawawala na rin to. Oo. Kasi dumating na yung Savior. Nag-grow na siya. Kasi makikita mo na eh. Masasaksihan mo na. Faith is hoping on things that are not seen. Pero kapag ka dumating na, mawala na yung faith. Nandun na yung realidad eh.
Pag-asa din, wala na din. The greatest is love, pagdating sa kaharian ng Diyos, nandun pa rin to. Kasi ang maghari doon pag-ibig. Sabihin mo, mawawala yung dalawa na yan. Pagdating natin kay Yesu Cristo. Pero doon sa talata, ang sabi nananatili. Pero ang pinakatakila, yung love. Kaya nga, habang tayo ngayon, mananatili itong tatlo. Kaya nga ang tanong dyan, saan natin mababasa ang talata na mawawala yung dalawa na yan? Dito nga, base nga doon sa bandang itaas. Na hindi, Hindi, sinabi na nga eh, Hindi. mananatili yung tatlo eh. sa realidad kasi, kung isipin mo, pagkanahan natin yung ating isip, sa realidad, kapag dumating na ang ating Panginoon Yesu Cristo, meron pa bang faith? Pag-hukom na yan, ibig sabihin kayo. Oo. Hindi, doon pa sa pag-rapture. Sa mga anak ng Diyos, pagdating ba niya, meron pang hope. Dapat may sulat yan. Ha? Sa chapter na yan. Hindi nga. Pagkanahin na natin yung isip natin eh. Kasi binanggit nga dito, base nga sa mga gift. Understood naman natin yan na itong pag-ibig na ito, sabi, walang makapag-iwalay sa atin sa Kaya pag-ibig nga. ng Diyos. Base na rin dyan Kaya sa kaya atin. sa chapter na yan, mahirap mag-conclusion dyan. Ano ang iwanan muna natin to. Ano ang isipan nyo dito? Ito sa ibang mga gifts. Sabi doon ba, tingnan natin doon sa taas lang natin ng konti. Sa 12:27. Sige, mag-isip tayo. 57. Pag-aaral naman to eh. Lahat ay pwedeng magbigay ng suggestion or anong pagkataon na 12:27. First Corinthians 12:27. Ito po. Kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Okay. Naglagay Pinapaliwanag, ano ang pinapaliwanag? Tayong lahat ay bahagi ng isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. okay. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa, ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. 29. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit, huwag sikat ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At Okay. ngayon tuturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Ang pinupunto, buong puso niyong hangarin yung kaloob na higit na dakila. Hindi lahat pwedeng magkaroon ng healing. Hindi lahat pwedeng gumawa ng milagro. Hindi lahat pwedeng mag-prophesy. Hindi pwedeng magkaroon ng discerning lahat. Pero ang tanong, lahat ba dapat magkaroon ng faith? Right. Oh. Kaya nga, yun yung punto. Ganyan lang kasimple yung pinakapunto ni Apostol Pablo. Na ang pinakadakila sa lahat is faith. Mawala man ito lahat, mawala naman na pagkakataon na magkakaroon ka ng knowledge kasi wala nang pinagmulan. Halimbawa, inalis na yung Biblia. Pero once na you have faith in God, hindi mawawala yung pagsusumikap mo, yung tawag mo, yung spiritual fervor mo, yung pagnanasa mo spiritual, na sumunod pa rin sa Diyos. Ibig sabihin mo, yung pinakadakila, yung faith. Amen. Pero kung babasahin natin Bible, yung pinakadakila, yun lang. Love nga, pero walang love dito. Naintindihan ba natin yun? Hindi nga eh, kasi nga nakapalungkot Hindi, ka sa love. dito lang sa in-specify na gift. Hindi po gift ang yung love.
nga gift, pero nakapaloob dyan sa love yung mga bagay na yan. Oo nga. Kasi isa-isa eh. Hindi naman tayo magbabago nito. Dito ang pinag-usapan natin, itong mga siyam na ito na sinasabi, Magkaiba yan. kaloob ng Espiritu So yung Santo. loob ng Espiritu Santo at iba na yung gift of love. Hindi, wala. Hindi nga binanggit yung Hindi love pinanggit sa... dito love. Kasi ang Kaya love, hindi ka kasama sa gift of ang love kasi of Spirit of itinutulog love. ng pag-aralan para matutunan natin to. O action to eh. Si Lord, yung gift of love kasi, kay Lord lang. Kasi nga dito sa last verse, sabi, kung nasa inyo ng lahat yung gifts na yan, sabi, mas nasa inyo yung pinakadakila. Kaya nga. Ano yung pinakadakila? Yung love. Hindi nga, pinagdakila ang pinag-usapan kasi natin kaloob. Sa Huwag kaloob natin lang. hiwalay. Sa- Hindi kaloob yung love. Ang love ay itinuturo ng Sa Diyos. chapter 12, pero pagdating sa 13, ano bang ang pinakadakila? Nasa 12 kasi si Kaya 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 nga yung 12, yung Hindi 13, na lalayo tayo sa yung 13 context. kasi, yung 13 pinag-usapan yung 12. Ibig Ibig sabihin, sabihin mo na balikan na doon sa punto. Oo. sa listahan ng Bumalik gift ka of doon, Holy brother. Spirit, hindi Sa nakapagwala parte. yung love. Sa punto. Ang pinag-usapan kasi ng 13 is yung Love. gift ng Holy Spirit Gift of na yung iba ay mawawala. Sa 13, di ba? 12 yun, sa 12. Sa 12. Ayon sa 12. si Goyo at saka si Yung pinag-usapan ko sa 12, sa 13, yung 12. Tuwa talaga kayo. Gaganyan. Yung love nasa 12, nagkabaliktad eh. Sa 40 tayo, sa 40, para lang gulo. Kaya nga ang ano niyan ngayon, kung itong, kasi yun nga ang punto na, kung isipin natin na gustong diin ni Paul, mawala man lahat to, pagdating sa mga kaloob na in-specify nga niya, hindi tayo yung naglagay niyan. Kundi siya yung nagbanggit. In-specify niya yung siya, pwedeng mawala lahat. Huwag lang ito. Sa mga kaloob. Nananatili na, sabi sa 13. Oo. Kaya, hindi tayo, halimbawa, pag may nagtatangs ngayon, hindi natin sila pwedeng husgahan, pero magdududa ka. Ito, sa Saturday, tanungin natin si Kuya Master Jun po. Kasi Bakit? marunong magkagagal. Saka ito pa o magkagagal. Kaya ang problema natin sa Anong pagkikita, kariyan yung dati? nanginginig ba? Ano sabi ko sa Santiago, kasi si Rey, yung mga kumikilala may isang Diyos, pero nanginginig ba? Pero okay lang yan, wala namang tayo problema dun. Ang ano lang natin dito, yung warning na sa huling panahon, maaaring gagamitin ito nilang front. Na which is nangyari ngayon, may nag-front ng healing, ng miracles, di ba? Pero kung ikaw ay talagang gusto mo makatiyak, dito ka manghawakan. Kasi ito ang hindi pinanggit na mawawala. At logically, mawala man ito lahat, huwag lang mawala yun. Kasi hindi pwedeng mawala ito. Pag wala na ito, para wala ka ng silbi. Kaya nga sabi doon sa, ano sabi sa 13.6 na 13.5 ng 2 Corinthians hanggang 6. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Yesu Cristo? Si Cristo Jesus? Maliban na lang kung kayo mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Dinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasin kami tama, kundi upang makawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami na bigo.
Okay, kung titignan natin doon sa verse 5, talagang i-exercise mo talaga yung faith. Ang faith ang dapat mo i-exercise sa sarili mo. Bilang, kaya ito yung magdadala sa atin tungo sa kaligtasan at pagpasok sa kanyang kaharian. Hindi ito eh. Hindi yung iba dito. Kung ang pag-uusapan yung mga gift na Holy Spirit. Pero isang Espiritu ang nagbibigay. Ang babala lang kasi niyan, na kapag pinairal ito ng marami, tulad nito, tongues, karamihan ngayon nagtatangs, di ba? Delikado. Although hindi wala tayong karapatang i-judge, pero binigyan tayo ng isipan para isipin kung ano yung tama at mali. Kaya nga sabi doon, sino makapagturo sa ating Panginoon Kristo? But we have the mind of Christ. Ilagay natin sa tama lang yung ating kalagayan. Not to the extent na mag-judge na tayo sa iba. May magtatanong, okay lang. Kung may kumawa na, titingnan ba natin, tingnan din natin kung saan ba himala na yan. Kung mayroong mag-interpret, o ito yung sinasabi niya, nagtatagsi ka nito, sige, pakinggan mo lang. Pero yun nga, not everybody, sabi nga ng Bible na mayroong ganyang gift, pero dapat lahat magkaroon ng ganito. Kasi yun yung kailangan na lahat ng mga anak ng Diyos. So may nabanggit pa sa Bible na yung gift ng interpretation of tongues na yun, meron ng nakapag-paliwanag. Binanggit lang yan ni Apostol Pablo na dapat mayroong magpaliwanag. Pero walang sabi na meron ng nangyari yan at merong nakapagpaliwanag sa panahon nila. Meron siguro, hindi lang na-specify kasi hindi naman babanggitin niya yung may magpapaliwanag kung wala talaga nangyari. Kasi yung sinasabi sa chapter 40, yung, I think, yung unknown tongue, itong... Yung anong tags na yan? Yung binibigyan pa ni Pablo. Hindi Kaya, kung wala makapag-iingat lengguwahe ng tao. manahimik, at itong gumagawa nito ay hindi sinabi pag-iingat sa tao, kundi sa Diyos. Tama yun. Ngayon, kung nagmimensahe ang Panginoon Diyos, merong mag-interpret, pangkalahatan yun. Pero kung walang mag-interpret, sa kanya lang yung mensahe. Na kahit siya mismo, hindi niya naintindihan. Ibig sabihin, Espiritu sa espiritu lang yung nag-uusap. ibig sabihin, ina-address yan ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Pero sa kanyang panahon, wala siyang sinabi na meron nangyayari yan at may nakapag-interpret. Hindi, ano yung logic yun eh. Hindi nga, Kasi once na binanggit yan, merong nangyari. hindi nga sasabihin ni Apostol Pablo niyan kung walang Kung walang nangyari. pagpapaliwanag. Kung walang nangyari, hindi niya babanggitin yan. May nangyari. At may nangyari din na may nagsasalita na walang magpapaliwanag. Kaya nga, ipinapahayo niya, kung nagsasalita, halimbawa, kapulungan, nagtatangs ako, anong tongues? Hindi yung other tongues. Kasi pwede ako nagbibisaya ako, hindi nyo maintindihan yun dahil Tagalog kayo eh. Pero at least maintindihan ng mga Bisaya, hindi yun. Yung anong taas na binabanggit, ito yung lingwahe ng mga anghel na sinasabi. Na tanging espiritu, sa espiritu lang yung nakakaunawa. Pero kung sakali, ginamit ako, halimbawa, ginamit ako na magsalita ng anong tongue, biglang sumagot pagkatapos kong nagsalita si Pastor Arce na ito yung ibig sabihin ang sinasabi ni Brother Ed. Diba? May mensahe na nais ipaabot. Pero kung gawa-gawa namin, kasi kung minsan parang gawa-gawa yan eh. Kaya nga yun yung tanong ko eh. Kung may nabanggit pa sa Bible, sa panahon nila Pablo, may nagsalita ng ganon, meron ba tayong mababasa? Wala o meron? Walang mababasa. Silent ang Bible. Ibig sabihin, ina-address na lang yan sa ating panahon kung sakaling merong Kung sakali, merong mangyari. Pero wala sinadya sabi diyan, sa kanilang panahon, nangyari yung bagay May na yan. posibilidad kasi. Kasi ang sabi niya, bawal nga daw banggitin yung lingwahe makalangit dito sa lupa ng mga tao eh. Sa ngayon, ano muna? Pero ngayon kasi binuso ng Meron Holy bang- Spirit,
May Yun lang nangyari. yung tanong ko. Oo, Kung may mayroong nangyari. mababasa tayo, kung wala, silent ang Bible, hindi tayo pwede magdagdag. Hindi tayo May pwede magbawas. binanggit dyan doon sa kay Cornelius. Yun kasi yung ano dun eh. Tingnan niyo yung kay Cornelius. May mababasa pa tayo. Anong tongues yung binabanggit doon? Pero yun, to prove, kasi may kasama ang mga Diyos si Pedro. Para doon sa mga Diyos, kasi ang mga Diyos naghanap lagi na proof. Pero yung lingwaheng panlupa, meron. Parang anong Meron yan, pakipasa nyo. Eh, Meron yun, yan may nakasulat. proof tayo na talaga nangyari. Chapter 10 ng Acts. Pedro, sapagkat ibinigay din sa mga lentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila ito'y nagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismohan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. May nagsalita, walang nagpaliwanag. Wala na paliwanag. Pero nakalagay doon iba't ibang wika. Proof. Doon sa Other tongues yun, Brother Kaloy. Hindi ano ha. Oo. Sa araw ng Pentecostes kasi, Hindi, lingwahe. yung pababasa ng system na yan. Iba't ibang wika. O wika, lingwahe. Ibig sabihin Sa lingwahe. ibang saan kasi yan, in tongues lang sinasabi. Dito kasi pastor sa translation ko, ano yun eh. Oh, anong tongues yan? Miski sa King James yan. Sa ibang ano, sa ibang lingwahe. Sa King James din sabi ano. Anong Sa ibang ano naman, maski sa NIV, in other language. Pero sa ibang sa ano, anong tongues talaga ang binabanggit yan. Alam mo, kung ano to. O di, yung other tongues sa anong tongues isa lang. Pero Iba? ano na natin, hindi, sabi niyo iba, isa lang eh. Hindi, Ibang doon sa salin. 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 O di, isa lang. Ang Di ba? Isa pagkasala other tongues, anong tongues din, di isa lang ha. hindi sa ano lang yan, sa Translation niya. pagkakasalin sa ano. Ang Pero yung group. other language kasi, other tongues kasi. Ano ba yun? Okay. Ang other language, lingwahe ng tao yun. Na binabanggit ni Apostol Pablo din sa 1 Corinthians chapter 14. Hindi, yung kay Brother Carl, lilawin lang natin kay Brother Carl. Yung araw ng Pentecostes kasi, lingwahe ng tao yung nagsalita yung mga anong oras ng araw ng Pentecostes. Tama naman yun. Hindi pwede talaga yun. Oo. Ngayon, ang magiging tanong lang dyan, siguro na mabigat na tanong, pag sinabing anong tongue, eh ikaw pala, hindi mo naiintindihan yung tongues. Bakit kailangan mo salita ng anong tongue? Eh, wala nang nakakaintindi. What the use na salita ka ng isang nonsense na salita na hindi naiintindihan? Hindi, kung ikaw yun. Oo. Kung ikaw. Pero ang ano niyan, yung gift ng Holy Spirit na pumasok sa iyo, na magsalita ka na hindi mo ginusto, Ikaw yun mismo. ang ibig sabihin. Na ikaw mismo na nagsalita, hindi mo naintindihan. Hindi mo ginusto yun. Miski na yung hearer, bakit paano nila? Kaya nga, ang payo niyan, kapag ikaw na pumasok sa yung Holy Spirit, hindi mo alam. Nagsalita ka bigla. Hindi ikaw yung nagsalita, kundi yung Holy Spirit through you. Ikaw yung ginamit. Hindi mo rin naintindihan yung sinasabi mo. Kaya kailangan mayroong mag-interpret. Kung walang mag-interpret, tumahimik ka. Lumayo ka. Kasi alam mo rin yung nangyari. So, ibig sabihin din pala, pag sinabi kailangan, sabi ng Apostol Pablo, may mag-interpret. Ibig sabihin, alam yung tongues na yan, hindi yan ano. Alam nga kasi Espiritu nga rin ang mag-interpret. Yung ano, yung mag-interpret yung pinaliwanagan. Yung mag-interpret Pero kasi, ikaw na nagsalita, hindi mo yung alam yun. mag-interpret kasi may Holy Spirit din siya. Na pumasok? Yes, yes. Oo. Pero yung other tongues, itong other tongues ito, pwede kang magsalita ng iba't ibang lingwahe nga Oo, di ba? na alam mo. Pero sabi niya po sa Pablo, hindi ko gagamitin yun. Kasi yung iba, ito rin ang ginagamit ng ibang mga preachers. Magsasalita ng iba't ibang lingwahe, kahit hindi naintindihan ng mga hearers, just to prove na marami siyang alam. Oo. Para sabihin na yung anong tongue. Hindi yun anong tongue, other tongues yung ibig Pero sabihin. ang mga dyan, ang malaking problema dyan, what the use kung magsasalita ng tongue? O bakit ang Diyos magbibigay ng pipig ng isang palaisipan na hindi naman wala namang Hindi nga natin mag-question yung sa Panginoon Diyos.
ang ika-question natin kung tayo ang gumagawa noon. Pero kung antimano ang Diyos ang gumagawa ng paraan na ginagamit yung isa sa atin, magsalita at mayroon ding mag-interpret, ibig sabihin may mensahe siyang ipapadala sa atin. Yes, correct. Pero ang ano nga doon, ang awareness na ni Pablo doon, sabi niya, kailangan mayroong nag-i-interpret. So, ibig sabihin, just to avoid. Okay, nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Para i-avoid. Kasi kung halimbawa, wala nang magpapaliwanag ng sinalita ko, kung mahinig ako, paano mo na papatahimik? Hindi ko naman naiintindihan na ginagawa na napupuskus ako ng pagbatay. Alam mo na napupuspus ka kasi nagsasalita ka na hindi mo lingwahe. Alam mo maramdaman mo Kasi kaya nga, ang mayroong Espiritu ng Diyos, alam niya kung ano nangyari. Ang hindi lang ang nagpaptor Yung mensahe lang. Kahit siya hindi niya nalalaman. Kaya siya na, kapag naramdaman niya na walang nag-interpret, di ibig sabihin, siya lang yung kinakausap. Kaya linawin natin yan, linawin natin talata ng interpretation of tongue. Diyan tayo nagkakaroon ng ano Pero ang ano dyan, pero Yan ba, Pero Mario? pero ano bang ba yun? pero sa kanang akin, yung talata na yan, hindi kinukuha yung gusto pa na ikaw tumahimik, kundi may kailangan may magsasabi sa kanya. Hindi, wala. Ito, basahin niyo. Kaya may interpret Chapter yung 14 wika din. Hindi anong tangin Simula ko pastor sa Sige. Hindi ba wika din ng tao, hindi wika ng mga langit Unang Korinto 14 verse 1. Kaya sinabi ninyo makamtan ang pag-ibig doon sinabi ninyo makamtan ang mga kaloob ng spiritual. Lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Yun, pagpapahayag. Ang tao nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos. Oo. Dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Kanya, okay. Tama. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Ngunit ang tao nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago at mapalakas ang loob. Yun. Yun yung, pero pagdating doon sa, kasi ang tanong, paano niya malalaman? Okay. Ituloy mo sa 29. Okay, kumain na. Kung mayroon sa inyo ang pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, kaya magsalita ang dalawa o tatlo sa kanila. Okay. Ang iba naman dapat makinig Hindi man at anong unawain mabuti Anong kung pa rin yan? tama o mali. Taas mo nga sa 26 muna kapatid, sa 26 muna. Wika pa rin ng tao yan, lingwahe pa rin. Sa 26 muna. Kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong Na meron talagang lumitaman ng Ang iba'y aawit, ang iba'y magtuturo, ang iba'y magpapahayag ng mensahe ng Diyos, at ang iba'y magsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Hindi nila naintindihan. At ang iba naman magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi sa mga wikang iyon. At ang lahat ng inyong gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyo sa ikatitibay na iglesia. Amen. Kung may magsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, kailangan dalawa lamang o tatlo at huwag sabay-sabay. At dapat Mali na yung ginagawa ng ibang mga churches. at dapat may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. Ngunit walang magpapaliwanag, Kung mas walang mabuti, ngunit kung walang magpapaliwanag, mas mabuti pang tumahimik na lamang sila sa loob ng tumahimik sila. Sila mismong nagsasalita, tumahimik sila. Kung wala sila, maramdaman na mayroong magpapaliwanag. at makipag-usap na lang sa Diyos ng sarili niya. Pwede silang lumayo. Halimbawa, lumayo ka sa karamihan, pumasok ka sa isang kwarto, makipag-usap ka sa Diyos. Para hindi ka makakagulo doon sa karamihan. Okay, linawin natin. Yung salita bang iba't ibang wika ba ng tao yan? Wika ng kami? In-specify, yung mga wikang hindi nila naintindihan. Wikang hindi natutunan. Hindi Sabi natutunan. kasi yung naging practices niya yun, inaano tinuturo Yun, yung sinasabi niyang wikang hindi natutunan, hindi tinuro ng tao. Ibig sabihin niyan, hindi Correct talaga yan. kayang abutin ng tao. Galing sa Diyos yun. Ibig sabihin nun.
Hindi, nung time ba yun, ikaw mismo, alam mo na nagsasalita. Aware ka lang. Alam mo, pero pag naramdam mo parang magpapaliwanag, sabi ng bigyan, tumahimik ka. Ingat yung tanong ko nga kanina eh. Paano kung malalaman kung ano bang gamit ko yun? Iba kasi ngayon, nagtutumba-tumba pa. Ay, iba yun. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, gusto kong magpahayag sa inyo na ano ang paraan na intindihan nyo. Ngayon, kung sakali mang mangyari, mayroon ng will of the Holy Spirit na magaganap nga, na mayroong kinakausap ang Diyos. Sabi na, dapat isa o dalawa lang. Dapat mayroong mag-interpret. Kung wala, yung nagsasalita, lumayo ka. Kasi makakagulo ka lang doon sa karamihan. Hindi na natin ang pakinabang nila. Diba? Pero kung sakali na mayroong mag-interpret, mensahe yun ng Panginoon Diyos. Paano kung ganito ang naging senaryo? Halimbawa, tayo puro Tagalog dito. Tapos, nagsalita kayo si Brother Galil si Buhano. Ay, alam natin si Buhano siya. Iba, hindi yung other tongue. Hindi yung makalangit. Hindi yung makalangit. Wala, bakit sinabi mo makalangit yung sinasabi niya sa wika? O kasi hindi maintindihan eh. Hindi matutunan. Oo. Hindi alam ng tao. Ibig sabihin, Hindi nga tinuro ng tao eh. hindi Pero sa may knowledge ka kapag other language eh. pag other language kasi, pwede mong matutunan yun. Pwede ka mag-aral eh. Ano mo siya na, Bicol yun, Bisaya yun. Kasi, Pero pag other tongues, Pero hindi mo naintindihan yung salita niya. Oo. Alam mo si Buhano pero hindi mo naintindihan yung sinabi niya. iba yun, iba kasi yun. O kaya nga, halimbawa, may Hindi ganun mo sinabi pag-aralan na. yung Cebuano. Yung galing sa... Hindi, nasa oras ng gawain yun eh. Halimbawa, may nagsalita nga na gano'n. ibig Halimbawa. sabihin nun, Halimbawa, nagsalita ka ng Bicolano. gusto ba niya magpuri sa salita nila? Oo, pwede. Hindi, ang sabi ko, puro tayo Tagalog. At may nagsalita ka ng Bisaya ngayon. Hindi natin naintindihan yun. Alam natin Bisaya. Pero hindi natin naintindihan. Ngayon, meron Tagalog na kasama tayo ng interpret nun. Ay, iba Sinabi yun, niya. iba nga yun. Hindi galing sa Espiritu ng Diyos yun. Kasi, Hindi kasi yung interpretation of tongues na yun, hindi naman sila interpretation of unknown tongues. Hindi ba natin sinabi ng ganyan yun eh. in tongues kasi, ay, O, ayan. Kaya ninamin natin yung line na yan. ang binabanggit niya, Kasi may unknown tsaka other tongues na sinasabi eh. Ay, nasa dictionary na. kaya nga ito yung paliwanag yan. Yung other tongues, pwede mong pag-aralan. Lingwahe ng tao. O, lingwahe Sabihin ng na natin tao. para madaling Oo. ano. Yung anong tongues, lingwahe ng makalangit yan. Oh, kaya nga yung tanong ko kanina kuya, ulitin ko ulit. Oh. Walang binanggit si Pablo na sa kanyang panahon may nangyaring ganon. Isinulat niya sa Corinto. Yun nga yung Diba? pinanggit nga sa Book of Acts. Napangha nga eh, kaya nga nagpuri yung mga tao. Pentecostation, ano Hindi, lang hindi nga Pentecostes. Yung panahon nga na nangaral si Pedro kay Cornelius. Yung binasa natin sa kanina sa chapter 10, na binanggit yung nagsalita ng anong tongue. Mamamangha ka ba kung alam mo nagbibisaya yung katabi mo? Yun yung binanggit. Binanggit mismo. Di ba? mamamanga ka talaga dahil puro kay Tagalog eh. Eh, alam mo, at least Diba? Bisaya yun. Oh, pero hindi mo naintindihan. Sabi, baka alam mo. Eh, ang tanong nga doon, paano siya nakapagsalita ng Bisaya kung Tagalog siya? Yun ang may sa akin. Okay. Ah, Yun ang may sa akin. Ano mo, puro kong Tagalog, nagsalita ako ng Cebuano. kakaiba talaga. Iba yung lingwahe ng ano. Oh, ibig sabihin, nasa other tongue siya, pero may nagpaliwanag. Yun ang inaano ko doon, malimang may ganun senaryo na nangyari. Pero sa ngayon kasi imposible na yun. Malalaman mo kagad. Sa panahon nila, bago yun sa kanila eh. Kasi iba yung lingwahe ng makalangit kaysa yung lingwahe ng tao. Sa ngayon, ma-identify kagad natin eh. Ngayon, ang problema nito, katulad ng ginagawa ng iba, na ito yung tongues. Di ba? Ito yung tongues, nagsasalita. Tapos, mayroong mag-i-interpret na sasabihin, ito yung sinasabi. Eh kung hindi naman yan, wala naman sa mga lingwahe ng wala sa mga lingwahe ng iba't ibang dialekto sa buong mundo. Masasabi natin galing sa Diyos. Pero karamihan ang ginagawa ng iba, Pero magiging conflict yung sinabi ni Paul na bawal kang banggitin dito yung lingwahe mga langit eh. wala namang binanggit na gano'n. Ano may pagkasabi ni Paul doon? Yung sinabi ni Paul doon sa na-experience niya, na dinala siya sa ikapitong langit, ay katlong langit. Oh.
na hindi nga niya pwedeng ipahayag kasi hindi Hindi makakatulog. makakatulong. Tsaka ayaw niya rin magpahayag kasi baka sabihin mayabang siya kasi nakakahigit siya kaysa iba. So ngayon, may posibilidad pa na mangyari yan. Aling parte? Yung interpretation of unknown tongue. Kasi unknown of tongues lang yan eh. Ibig Kasi sabihin, yung unknown tongues. ito nga yung pinag-usapan natin. May nangyari, may nag-speak Ngayon kung halimbawa, patuloy kang ginag-ausap kasi espiritu yung naging mag-uusap sa iyo eh. Hindi mo naiintindihan. Patuloy na nagbabla-bla yung dila mo, hindi umalis ka. Di ba? Yun, malinaw yung instruction. Kasi sinagano na lang sinabi na dapat Kaya ngayon, kaya natin ito tinatalakay kasi ngayon hindi na nag-i-exist ayon kay Paul. Kasi ang manatili ito na dapat magkaroon, ma-establish sa lahat ng tao ito. Well, sa atin, wala namang problema yan eh. Pero, ang ano nga ng kanina, napag-usapan natin yung tongues. Sa ganang akin din eh, sa panahon nila Apostol Pablo, hindi nangyari yan eh, yung anong tongue. But yung binabanggit niya na anong tongue, in different tongues din yan eh. Hindi ng pagkakaunaw ako, mga iba't ibang libro. Kasi, doon na lang, kala Pedro, nung time na yun, nagsalita sila ng tongues. Kaya nga yung example nga doon na may taga-Arabia, may taga-Ponto, may taga-Asia. Isang salita lang ang binitawan niya, pero ang dating sa kanila, naintindihan nila na sa ganung lingwahe nila. Okay? Kung Chinese, halimbawa, nagsalita si Pablo ng Tagalog, pero ang dating ng Chinese sa kanya, Chinese, pig sa kanya, salitang na naunawaan niya yung salitang Tagalog. Okay? Kahit na wala mag-interpret. Yan ang aking pagkakaintindihan, ang intindi niya. Ngayon, kahit kung sa panahon na, kaya ang punto ko lang na to avoid na yung kaguluhan sa church, na kasi, ako na binanggit na ni Valerie kanina, na gagamitin niya just to prove na yung espiritu nag-work. So, kahit na yung mga hindi marunong, magsasalita. Kaya ang sabi niya, kung walang magpapaliwanag, manahimik siya. Sabihin ko, manahimik na lang. Tama naman yan eh. Kaya nga, ibig sabihin na, kasi ang ano kasi doon, ang pinakapunto kasi doon na hindi ka makakagulo kasi God is a God of order. Diba? Paguluhan ng ginagawa niya. Kaya kung merong nag-interpret, ibig sabihin may mensahe na nais parating, pakinggan na lahat. Yun, para benefits yun ng mga nakikinig. Paano kung ayaw tumigil nung ayaw manahimik? Masasabi natin na hindi siya tama. Hindi siya tama kasi ang Diyos natin, Diyos ng kaayusan. Binanggit naman doon sa Portugal. Ngayon, kung ayaw niya tumigil, paano makapag-interpret yung isa? Ay, hindi ibig sabihin, wala sa ayos. Dapat, titigil siya, may mag-interpret, magsalita siya ulit, may mag-interpret na naman ulit. Pwedeng gano'n. Kasi ang mga mananampalataya, ang unang higit sa lahat maintindihan niya na kayo nagkakaunawaan kasi espiritu niyo pareho. Ang problema lang yan, halimbawa, merong mambubulo lang sa audience. Gusto lang subukin yung kapasidad mo kasi ikaw nag-ano sa harapan eh. Na dapat alam din nung nasa harapan na binubuyo lang siya nung nasa audience. Di ba? Alam niya kung paano niya i-handle yung situation. Kung ikaw may espiritu ng Diyos, dapat alam mo ang sitwasyon. Just to handle the situation. Salungatin yung hindi alam. Pero kung nasisisto na may mensahe siya, gusto niya ipapaliwanag, sige, kumayo ka Brad, sabihin mo kung anong nasa isip mo. Baka mensahe nga talaga ng Panginoon Diyos yan. Kasi, Pakinggan natin. Stand natin, hindi lalayo dito. Kasi binabanggit nga na kung ito yung hihina, yung iba ay mawawala. At ito yung dapat tawag yun, Manatili. hindi lang sa manatili, talagang ipapractice natin go talaga. na you have to grow in faith. Dito tayo. Growing rich, growing knowledge. Dito tayo. Together. Ayon sa ano ni Paul, Ay, pastor, yung particular lang, when it comes sa tongues, hindi kami nagtatangs.
Wala dito, hindi mo gano'n. Ang tao never practice it. Hindi namin pinapractice yan. Ewan ko kay Brother Nelson kung alam niya. Ang tangs namin kayo. Kapilangan. Ano, silitin mo halin. Ewan ko kung sino dito may marunong. Hindi ko nga siya, Pastor Mario Medina eh. Pero ang i-stick tayo dito sa mensahe. Tama yan eh. Pagdating sa 14:12 ng 1 Corinthians, pakibasa. At dahil nga hinahangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na Espiritu, pagsikapan ninyong matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa Diyos. Dapat kung meron man tayo halimbawa, merong question mark dyan na pwedeng mag-exist, tiyakin nyo na yung makakatulong sa iglesia na ma-edify. Ma-edify ba kayo sa pagsasalita ng tongues? Ma-edify ba kayo? Alin ba dito yung, siguro kung meron man dito talaga, we have to stick on wisdom, knowledge. At yung pwedeng discerning of spirits. Ito, ang problema din ito, ginagamit ito ng mga churches na fraud. Pati ito. Kasi, para lang makapag, ng tao. Which is, alam niyo mga kapatid, ito ako mismo naniwala dito na wala talaga na to. Yung practice pastor. Oo. Yung power yung may gift ka na healing. Sakto, tayo. Particular na. Pati ito eh. Iki sa akin yan eh. Ewan ko sa iba, pero sa ngayon, kasi binabagit yan sa chapter 13 mismo. Mawawala talaga yan. Kasi kapag ito pinaano mo, ang naiinipay yung taong ginagamit. Malaki talaga posibilidad pagmumulat talaga ito ng pagmamapuri sa sarili. Kasi mas parang nakakahigit ka sa iba eh. Kaya nga ang punto lang naman dito ni Apostol Pablo mga kapatid, kung meron din lang kayong hangarin nyo na ito ma-exercise talagang to the fullest, na magkaroon ng kaganapan ito sa buhay natin at pagiging sakdan. Ang pinag-usapan na pananampalataya, hindi naman yung healing, hindi naman yung pag-ano ng miracles. Kung gusto mong makasigurado, yun ang ipanalangin mo, Lord, give me this gift. Kung gift ang pag-usapan na, at dahil pati ang faith sa gift ng Panginoon, kung ako ang tatanungin yun, di ka ako pupukos. Kaya nga sa lahat, ito yung importante. Kaya nga, ang punto ni Apostol Pablo, if you desire the greatest gift, kung alin yung pinakamahalagang kaloob na pwede niyong nasain, ipinaliwanag niya. Na yung faith na makapagdala talaga sa atin hanggang sa kaharian ng ating yung kasakdalan ng pananampalataya. Sabi ko nga sa atin, hindi tayo nandito para husgahan kung alin yung lahat naman ng churches malaya. Yung nga lang, ano lang tayo, yung bang alok lang tayo, yung bang ilapat yung ating mga pananampalataya sa kanila, kasi yung practice nila, hindi natin practice. Ngayon, hindi naman siguro tayo tawag nito, itapon sa labas ng ating Panginoon Diyos kung magpupokus tayo na palaguin natin yung ating pananampalataya kaysa ibang mga gift na mayroong premonition si Paul na mawawala sa huling mga araw. Sana dati kasi extreme to. Kasi meron kami, di ba, nakausap natin yung pumunta sa church sa kabilang Brother Minan na ano siya eh, talagang extreme oneness talaga siya. Kaya ang tingin nila sa amin, wala mga espiritu, kaya sinabi ko, kung meron kaming taglay nito, masasabi mo ba wala kaming espiritu dahil hindi kami nagsasalita ng wika? Sabi ko, sinabi ng Bible. Sabi ko, hindi, pag-aralan mo naman muna yung sinasabi mo. Kasi pagka punong-puno ka ng pananampalataya talaga sa Diyos, makikita mo yung mga aral na binibitawan ng Biblia na hindi ka pwedeng magmata sa iyong kapwa.
Hindi mo pwede ipalagay yung sarili mo mas na nakakahigit ka sa kanilang kaalaman. Kaya maano mo, yung bang matimbang-timbang mo. Alin ba talaga dito yung parang agaling sa Diyos o galing lang talaga sa kaalaman ng tao. Kaya ang mahalaga dito na alam natin kung ano yung pinanghawakan natin. Hindi tayo mga malang ganito eh. We are free to listen to kung i-obserbahan kung ano yung mga bagay na nangyayari. But yun nga, ayon dun sa ni Paul, ipinaliwanag niya na kung maalis mo ng lahat yan, manatili ito. Kasi pag ito nawala, itong hope na ito, itong faith na ito, parang wala ka ng silbi. Bakit ka pa umasa sa mga bagay? Wala ka ng pananampalataya, wala ka na rin pag-asa. Diba? Ang miracle kasi na ito, binabanggit dito, kapag tinaglay mo yan, anytime na gagamitin mo yan, nagagamit mo. Kasi nasa iyo yan eh. Kaya nga, ini-specify ko sa ating panahon ngayon. Kaya nga sa atin, by chance, halimbawa, nanalangin ka, hindi milagro yun kasi gawa lang, kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Through prayers. Pero yung iba to na may gift nito, na isang isi-singular natin yun. Isi-singular natin. kaya nga ito yung ibig sabihin yan. Na halimbawa kapag pinatungan kita ng kamay, instantly, pagka, in the name of Jesus, heal! Taglay mo yun. Kasi kung hindi napapagaling yan, mapapataya yung Diyos na dala-dala mo. Kaya nga sa atin, hindi natin pinapractice. Sinasabi ko sa inyo na kapag merong may sakit dyan, huwag mong i-over yung sarili mo na kayang-kaya ito ng Diyos na pagalingin natin. Kaya panalangin natin. Kasi wala kang gift na ganyan. Magkakaray ka ng tao, punta kayo at may balingin mga may pilay. Pero kung may nag-request sa'yo, Brad, naniwala kami na ang Diyos, tutugon ang Diyos, pwede ba ipanalangin mo kami? Saka mo ngayon, gagawin. Kasi kung ano man yung kalooban ng Diyos dyan, siya yung nakakaalam. Hindi ikaw mismo na merong gift na ganyan. Yan ang ibig sabihin niya. Pero kung may gift ka dyan, halika, dito na, sige. Kahit anong oras. kaya nga, para sa akin, ito, yung mga nangyayari sa atin, hindi malang Diyos yan. Para singular sa isang tao na para ipagmalaki. Iba yun, iba yun. Saka yung hilig. Yung hilig kasi. Kung doon po, diyan tayo pupunto sa hilig. Kasi saan ba kayo nagpapagalit? Oo, yes. Pero walang specific na ibinigay sa isang tao. Pero babagsak ka dito sa pananampalataya. Oo. May pananampalataya ka. Papasa Kasi, ka, ano nga, brother eh. Ginamit ka ng Diyos. Ikaw ang magpapagaling doon sa may sakit. Hindi mo nga pwedeng angkinin yun eh. Pwedeng gamitin ako, pwedeng ikaw. Hindi kaya nga. Kaya nga hindi ka gift. ng Diyos nakaloob. Hindi gift yun. Hindi gift. Kasi ang gift, ibig sabihin, taglay mo yan. Kahit saan ka magpunta, meron ka niyan. Binigay nga sa'yo ng Diyos eh. Ginamit ka ng Diyos eh. Kung sakali, na kahit sino may sakit dito, Ginagit mo yun. Kasi nga, hindi, ginamit ka ng iba nga yun, katulad na yung sinabi ng Apostol Pablo tayo, ipapulido. Wala na sa kanya yung gift, pero nanalangin siya. Salamat sa Diyos sapagkat pinagaling si Epaprodito. Pero iba yung gift na kahit nga sila dumaan lang sa mga tao, yung gumagaling eh. Kasi may gift sila, may kapangyarihan silang taglay. siguro, Yan yung ibig sabihin niya. aralan natin parehas yung bawat side. Pero lahat tayo pwedeng manalangin sa Diyos. Pwedeng, Yung practice ko kasi siguro na gawa. Kasi Sabihin sabihin na natin, wala na parehas yan. Sa overpass Bibira mo pa rin. Mayroon tao dun na nangangaral. Tapos ganyan. Patungkol sa pagpapagal. May nagkita akong bulag dun. oh, Ayun, mga ganong klaseng practice. Yun ang hindi masasabi. Ayun ang masasabi mali. Oo. Kasi pinapractice mo. Kaya, Hindi naman talaga na-edify yung iba eh. hindi masama yon kung talaga meron siyang gift na gano'n. Ano nakakasama nga lang kasi dyan, yung ipinagmamalaki niya yung ganyang gift.
katulad ng Alpeda, nung Jesus Miracle Clinic. Nagmamalaki din may kanilang mga kalong na dami sa Diyos. At yun talaga kanila, yun talaga kanila maputo. Kaya yun yung Ang miracle Pero kung binabanggit ko. Pero kung totoo talaga, bakit hindi nila isa-isa yung mga hospital dito Kaya sa nga, buong mundo? yun isang punto eh. Kung may gift ka yan, di maglibot ka na dun sa ano. Kaya nga, pagalingin nila lahat eh. Yung sakit nga niya, hindi niya napagaling. Yun ang ibig ko sabihin. Na kapag meron kang gift na gano'n, sa panahon nila nagagawa nila yun eh. Kaya ang instruction sa kanila ng Panginoon, magpagaling kayo ng may sakit, gumawa kayo ng himala. Kung meron ka man yan, patay mo ang Diyos ang... Kasi mag-ano naman ang tao, pumunta ka rin kay ganito. Saka siguro mapipil mo naman talaga eh. Siguro pag pinahiliran mo may sakit dyan, bawat patong mo ng gamay talagang... Di ba? Ayan yung ginagamit kayo ng mga punto kung tawagin. O kasi, Ay, iba na yun. Giling yun, giling. meron kasi iba na ginagawa na lang nilang ano, yung parang dinadramatize. Katulad lang ng mga, kay, minsan napanood ko sa TV si Binihin. Lahat ng mga workers niya, pinagalitan niya, pinapila niya. Na dapat talaga mapuspos kayo ng Holy Spirit. Eh. Siyempre, isa-isa nagtumbahan. Yung iba, pagka, ni Binihin, naghanap ng lugar kung saan pwedeng, kung saan yung pwede niya higaan na ano. Ibig sabihin na parang, tama ba yun? Kung talagang, o dapat, wala nang sasalo sa'yo. Yung iba naghanap ng meron sasalo dito kung wala. Delikado nga yan. Alam niyo kung bakit, importante ko kasi napakadelikado ano yan. Sa panahon natin ngayon. Kasi pwedeng gamitin talaga ng kalaban yan. Kasi panahon tayo ng counterfeit ngayon eh. Pag-aaralan mo sa mga Talaga sila yung nagpapagaling. Hindi nila kung... Kaya nga sa atin, ayun na, inaano ko na, huwag kayong mag-alok. Kasi mahirap mapahiya yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero kung hinihiling sa atin, Brad, ipanalangin mo naman kami. Diyan tayo... Papasok tayo. Diyan tayo tumayo sa ganyan. Oo. Kasi may mga ibang ganyan eh. Manakita mo sa halika kasi kayang-kaya ng Panginoon Diyos yan. O, huwag nating dalhin sa ganun yung ating, yung ating, Ay, lulunod pa yung Holy Spirit. isa sa mga natin dyan, isa sa mga adhikain natin bilang mga anak ng Diyos na huwag mapahiya yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Huwag natin siya ilagay sa alanganin na kalagayan. Ang ibig sabihin niya, halimbawa, nakita mo, halimbawa sa ospital, isa-isa mong ipanalangin niya na nalig ka talaga na sa iyo ang... paano kung walang gumaling dyan? Iba yung inuudyukan ka, o mayroong dito, pag ilihas mo, ipapray mo, okay yun. Pero yung dahil sa paniwala mo ng taglay na gift of healing, tapos isa-isa mong Halimbawa, ganito, na nagkaroon din kami ni Brother Roger na nag-pray namin yung tao may sakit. Halit na gumaling, namatay. natugunan din yun. nangyari din sa amin. Pero sila ang nag-ano na ipagkita. Kaya nga, may mga pagkakataon. Ako nga, natatakot yung ibang tumawag sa akin talagang ipanalangin kasi pag pinabukasan talaga, wala nang buhay talaga eh. Pinanalangin na, ilan pinanalangin na, may mga nagdamatay. Sabi ka, di ba pinag-pray niyo? Namatay. Kalooban ng Diyos yun, yan ang magagawa natin. Kasi nakita natin sa Bible na ang sabi ng Panginoon, hindi ako natutugon sa kamatayan ng tao masama. Ibig sabihin, pag di siya namatay, tumanggap siya sa salitanan niya. Ano yun eh. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon na kalooban mo pa ng Diyos. Kung talagang para sa kagalingan siya, talagang gagaling yan. Kaya ang Doon tayo nakadepende kung ano kalooban. yun na, yun yung natin, para practice natin yan. Hindi yung katulad ng iba na talagang Yun ang iyong instrument. katulad lang ang ginagawa ni Almeida, di ba?
nagkagulo yung panay ang pang-ano ng mga Abusayop sa hulo noon, punta din siya. Kasi gusto niyang patunayan na talagang manugad siya. Pinahiya naman siya doon. Yun lang yung mga sitwasyon na mahirap na mapamalagay sa ganong sitwasyon. Kasi di ba si Dependencia ba yun yung tatak ng presidente? Oo, pinapanalangin din na. Pinag-pray niya. Kapag hindi naging presidente, papuputol kayo kanyang Mahirap. Nangyari ba? Si Kibuloy din, di ba? Si Gibo yung pinili ng Diyos, ng Ama na sa langit, lumabas si Pinoy. Kaya mahirap yung mga ganong sitwasyon. Huwag natin gayahin yung mga ganong ilagay natin sa kaayusan lahat na meron tayong Diyos na talagang ilagay natin sa pinaka-highest siya. He deserves the highest praise. Hindi dapat yung ganyang pagiging Diyos malagay sa langanin. At isa yun sa mga utos din talaga ng Panginoon. Do not use the name of the Lord in vain kung saan sa Ten Commandments. Okay? Okay na ba yan? Gusto na magkape din. Praise God. Okay, dahil lang po ito mga kapatid. Purihin natin ang ating